Inalmahan ng isang grupo ang pagdodonate ng isang American multinational tobacco company ng 4 na mobile clinic sa DSWD. Paglabagaan nila ito sa pulisiyang nagbabawal sa gobyerno na tumanggap ng donasyon mula sa mga kumpanya kung may conflict of interest. Ang sagot ng DSWD sa pagtutok ni Mark Salazar. Top level ang turnover ceremony ng 4 na mobile clinic na donasyon ng Philip Morris para sa DSWD dahil sa Malacanang grounds pa ito ginawa. Pinangunahan ito mismo ni Social Welfare Secretary Rex Gatchalian, Health Secretary Ted Herbosa at First Lady Liza Marcos. Mala mobile laboratory ang mga ibinigay na truck dahil equipped ito ng X-ray machine, ultrasound at pang-ECG. These mobile laboratory clinics will be significant in the government's ongoing efforts to make quality healthcare more accessible to the sectors we are mandated to serve as we lead them toward development. Magandang adhikain ang gustong ipakita ng seremonya, pero maling-mali ang tingin dito ng ilang anti-tobacco advocates. It's very ironic po and actually even deceptive that the tobacco industry is doing this kasi alam naman po natin, the tobacco companies cause a lot of diseases and deaths because of their tobacco products. And yet, magdodonate sila supposedly to help public health when the number one thing that they can do is to stop making cigarettes, no? Which of course they will refuse to do. Noong August 2024, unang nag-donate ng mobile clinic ang Philip Morris. Naging issue na rin ito bilang paglabag daw sa joint policy ng Civil Service Commission at DOH na nagbabawal sa ahensya ng gobyernong tumanggap ng donasyon mula sa mga kumpanyang may malinaw na conflict of interest. Pero sa legal opinion ng DOJ, sinasabing ang mga opisyal ang bawal tumanggap ng donasyon. Pero kung ang ahensya ang tatanggap, pwede. Kaya nagtuloy-tuloy ang DSWD bilang ahensya sa pagtanggap ng mga donasyon. Kapag meron na tayong deed of donation, na perfect na natin yung process, and na-identify naman natin kung saan natin i-allocate na field office yung mga mobile clinics. Kasi syempre ginagamit natin yan for the provision of social protection services. Sinubukan naming kunan ng pahayag si Health Secretary Ted Herbosa pero hindi raw ito available. Ang Philip Morris naman ay hindi na raw magbibigay ng pahayag at ipapaubaya na lang ang diskurso sa tumanggap ng kanilang donasyon. Sinusubukan din naming makuha ang reaksyon ng First Lady. Ang DSWD naman, sinigurong hindi raw magbabago ang kampanya nila laban sa sigarilyo kahit pa tumatanggap sila ng donasyon sa industriya ng tabako. We are not bothered because even with these donations, hindi naman magbabago yung position ng departamento. Tayo pa rin ay strong advocate to promote and protect the health of the Filipino people. Para sa GMA Integrated News, Mark Salazar, nakatutok 24 oras.